Our Bible on Psalms 57 verse 2. Wala na yung battery mo. Praise the Lord. I will cry unto God Most High, unto God that performeth all things for me. Yes. So doon tayo iiyak sa Panginoong Diyos. Doon sa Diyos na siyang gumagawa ng lahat ng bagay para sa atin. Bakit kaya niyang gawin ang lahat ng bagay para sa atin? Ano yung para sa atin? Unang-una, para sa ating kaligtasan. To obtain eternal glory. To obtain eternal life. To obtain the great salvation. Eternal riches. Kaya, doon tayo iiyak sa Kanya. Siya yung magpiperform ng lahat ng mga ito. Bakit kaya niyang i-perform ang lahat para sa atin? Dahil unang-una, siya ang lumalang sa atin. Parang ano bang company dyan sa sanglibotang ito? Any companies, any manufacturer that can make something, sila ang makaka-fix ng lahat ng kanilang mga products because they are knowledgeable every part of it. Ganon din ang Diyos sa buhay natin. Siya ang lumalang sa atin. Siya rin ang makaka-repair ng damage that has been done by the enemy of God. Kaya basahin natin dito sa Psalms 100 verse 3. Praise the Lord. Know ye that the Lord He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Yes. So we have to know Him that He is God. We have to know Him that He is the creator of all things. We have to know Him, He can make anything out of nothing. Sinabi dito, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us. See, why God can perform all things for us? In the first place, because He who is the one that made us. Kaya niya gawin ang lahat para sa atin. And not we ourselves. Hindi sa ating sarili itong ating katawan, itong ating pagkatao, hindi ito sa ating sarili. We are made by God. We are made by God. We are not of ourselves. That is why panahon na kukunin na ito ng may-ari. Nobody can withhold. Nobody can prevent. Nobody can even hinder. Wala makakaano. Pag kukunin na ng Diyos yung kanyang pinagmamay-ari, wala. Kaya sa buhay natin, minsan pag merong mga funeral service, minsan pinapaawit natin yung hiram sa Diyos. Di ba? Ang buhay ko. Hiram lang talaga kasi ito ay sadya niya lang pinahiram. Hindi ito sa atin. We are His people. We are His people. Hindi tayo belong to anybody else. But we are His people. We are His property. And the sheep of His pasture. That is the reason why He is feeding us. He is feeding us. Yung sinabi dyan ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want or I shall lack nothing. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. So if we are His pasture, if we are His sheep, and He is our shepherd, there should be feeding. There should be guidance na gagawa ng Diyos. Ginagawa ng Diyos sa buhay natin. And Jesus said, ye are my sheep if ye hear my voice. I know you. I know my sheep because my sheep hear my voice and obey my voice. So, kinakailangan, pag siya yung Diyos natin at we are His pasture, we are His sheep, we are His people, meron talagang tinatawag na activities of a shepherd over
the sheep. So if we are the sheep, merong Diyos na naglilid sa atin, na nagpapakain sa atin. And we are, as His sheep, we are following Him. We are listening Him. Nakikinig tayo dyan sa Kanya. And much more, we are obeying Him. Yan. Kaso nawala ito noon, nung pumasok si Satanas sa buhay ng tao. Nawala. Instead, Adam and Eve obey their shepherd. Hindi na sila nag-obey. Wala na. So, all have sinned and come short of the glory of God. Kailangan na naman ng repair, kailangan naman ng restoration, kinakailangan naman ng reconciliation. At ito na nga, ginawa lahat ng Diyos, ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para lang ma-restore ang tao, ma-reconcile ang tao sa Diyos. So, since the damage has been done, as what the Bible says na, all have sinned and come short of the glory of God. And what is the damage of that? Imagine kasalanan, the wages of it is death, especially, particularly, the second death. So, yan ang kabayaran ng kasalanan. That is a big issue sa buhay ng tao. Pag hindi yan na-repair, pag hindi yan na-solve, patay. We are all bound to eternal death. In the second death, where the venue is hell. Malaking impact yan sa buhay natin. Kaya nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin through His gospel, enlightened tayo. We learn to cry. We learn to pray to God. We learn to humble ourselves. We learn to ask for forgiveness. We learn how to approach God. Natuto tayo. Noon wala tayong idea. Ang alam lang natin, rebulto, magganon-ganon tayo sa rebulto, maghalik-halik tayo doon. Yun lang ang alam natin. But repentance, wala. New creature, wala. Righteousness of God, wala. Yun mo maturo ng rebulto. They have mouth, they cannot speak. They have eyes, they cannot see. They have feet, they cannot walk. Di ba? Ano mga miracles na gagawa ng rebulto? Yun lang, magpaluha. Magpaluha lang. O kaya, magbago yung muka, malungkot minsan, maging smiling. Pero gawa lang ng tao, paano paluhain yung mga rebulto? Lagyan mo ng asin yung, may butas, pwede yung butasan yan dito, parang okbo lang nimo ng bagol-bagol ng rebulto. Butang yung nag-asin from time to time. Kita na ba kayo ng Himalayan salt? Bato yan pero asin. Tapos tinatapyas nila, ginagawa nilang lampshade. Meron ako niyan. Niregaluhan ako ni Fabi during my birthday. From time to time, yung asin na yan, nagmelt. Yung base niya, nandoon na, tubig na. Pero asin. Yan ang miracle ng rebulto. Si Pastor Dan Fernandez, dati yung altar boy sa isang simbahan. Siya yung nagpapalit mismo sa mukha ni Maria. Sabi ng kanyang superior, Dani, mahina ang natin offering ngayon Kailangan na naman natin ito sila i-remind. Pakitaan natin sila ng milagro. See? Milagro ng tao, hindi milagro ng Diyos. Pakitaan natin sila ng milagro. Gawa natin sila ng milagro. Tingnan mo yung mukha ni Maria. Palitan mo yung mukha na malungkot. Yung malungkot, piliin mo doon, maraming ulo doon si Maria. Pili ka lang doon sa kanyang characters ng mukha. Piliin mo yung si malungkot. Yung pala, mayroong bolt doon. Pag gano'n ng bolted yun, tanggal na yung ulo, ipalit mo yung malungkot. So, pagka Sunday na, tingnan nyo si Maria malungkot. Pagtingin nila, ganun kaganyan sila. Tama, no? Oras day na sila. Milagro yung mga mukha, naging malungkot. Kaya naman mo'y hatag-hatag alang sa Ginoo.
Muhatag man mo, piliyon man yun ng pinakagamay nga sensilyo. Reminder na yun. Pag tubo karon nga pila ka Sunday, sungan month, ni dako na ang kuan, kay si malungkot na gihapon, malungkot gihapon. Di ba ninyo gusto lipayon si Maria? Okay, mas gina-honor pag nila si Maria. Halos more than kay Jesus, kay Mother of God ko na. So, palipayan ninyo na. Hatag daghan. Pagtubo karon sa offering. Dani. Pakita na puntag milagro. Kanang balabal ni Maria. Kuana. Nya kanang tan-awa gyud nga tulog tanan tao. Agto ka dito sa amorsikuhan. Bagnos na dito. Para mga sangit na amorsiko sa balabal ni Maria. Tanaw ni mo puno nag-amorsiko. Balik nagsuot. Nya kanang naong ilisin nagmalipayon. Tuyok na po si Danny. Pak, butang tong malipayon. Pag Sunday. Ba mo kabalo? Nagibisita mo ni Maria sa inyuhang lataran? Tanaw na si Maria. Ang iyang sapot. Nagka-amorsiko. Kaya nagbaktas na. Padulong sa inyo. Nagbisita na. Kaya nalipay siya ninyo. Pagtanaw na mag-amorsiko. Papertig panguros na po. Milagro. Huwag nyo napansin. Nagmugot na katong pila ka Domingo. Tanawa ron. Tanawa. Tutukin nyo pag-ayo. Kung unsay nakita ninyo. Kamu nalay mo sabot ana. Pagtanaw, nagmalipayon man gyud ang naw. Nanguros na po. Milagros tao. Mauna, dugay na tanggi pang ilad niya na. Pero ang Diyos nga tinuod nga nagbuhat natong tanan, siya gyud ang naay kagahom nga mo bag-o sa ato. Muna dikto kita mo ampo sa tinuod nga Diyos, nga wa magtugot, kabuhatan siya agribulto. So dito tamo hilak niya. Unsa may atong pangayoon, Jesus? Nakasabot ko sa imong ebanghelyo, all have sinned and come short of the glory of God, and I am bound to the second death. Can you forgive me? Yan. Can you change my heart? Can you create a new heart? Can you make a new spirit within me? Kayang himauna sa Diyos. Basahon na ito ka na. Pakibasa. Psalms 51 verse 10. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yes. Kaya niyang himuon, bag-ohon. Maghimo siya bag-ong kasing-kasing. Ang kasing-kasing nga mahugaw, pag-ohon niya kasing-kasing nga maputli. Ang kasing-kasing nga mahigugmaon sa kasalanan, tagaan kag kasing-kasing nga mahinudlukon sa Dios. Yung puso na marumi at makasalanan, umiibig sa kalikuan, papalitan, babaguhin niya, magkikreate siya ng new heart sa buhay mo na mitakot na sa Diyos. At saka yung spirito na dating laging nagkakamali, laging nakakagawa ng mali, alisin niya yan. Bigyan kanya ng right spirit, tamang spirito, na marunong nang kumilala sa kanyang kalooban. Kaya ng Diyos yan, kaya ng Diyos yan. Siya yung nagpiperform ng lahat nga sa atin eh. Paano niya tayo gagawa ng ikabubuti, kaliligtas natin? Basahin natin. Psalms 138 verse 8. Praise the Lord. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Yan, ipiperfect niya tayo. The Lord will perfect that which concerneth me. Anong concerneth me? Those weaknesses, those imperfections, those iniquities. Basta lumapit ka sa Kanya, pray ka sa Kanya,
Manghingi ka sa Kanya, sabihin mo, Lord, make a new heart within me and create a right spirit within me. Ipiperfect ka ng Diyos. Imagine that. The Lord will perfect that which concerneth me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Tanawa na. Tingnan mo yan. We are the works of His hands. And He is the God that will perform all things for us. How? He will make us perfect. Kaya hindi ka pwede mag-judge sa tao. Hindi ka pwede magsabi ng patapos sa tao. Basta ang tao lumapit sa Diyos, manatili sa Diyos, ang Diyos may paraan paano siya sasakdalin. Amen? Praise the Lord. Tayo, ang ebidensya. Ano ba tayo noon? Ang grabing kalikuan natin, grabing karumihan natin. To God be the glory. How come na bago tayo? How come na change yung buhay natin? Because siya ang nag-perfect sa atin, hindi tayo. At saka ang pag-perfect ng Diyos sa buhay natin, to the end, hindi niya tayo iiwanan. Kaya nga sabi nga ni Jesus, if you abide in me and I in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Ano bang i-ask natin? Lord, perfect thou the things which concerneth me. Ano bang i-ask natin? Lord, make me pure. Lord Jesus, make me saved. Ay gagawin niya yan at gagawin niya ng Diyos. Di ka iiwanan. Huwag ka lang lumayo. Huwag ka lang umalis kay Jesus. Kahit sino ka pa, kaya kanyang ipi-perfect. Kaya kanyang gawing finished product. Basahin natin. Philippians 1:6. Praise the Lord. Being confident of this very thing, that He which has begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Yes. Siya. Ito yung confident sa bagay na ito. No? Na siya na nagsimula ng good work sa buhay natin, siya din yung magpiperform until the day of Jesus Christ. Until His coming, until we die. Di niya tayo iwanan by the grace of God, by the power of God. Tingnan mo yung lasinggo na na-preachan ko dyan sa may Pilcris Central or Centrale. Sa likod dyan. Meron diyang bahay dyan marami. Dinala ako ni Brother Digol. Kapatid yun mismo ng papa niya, uncle niya. Pastor, walihito ako ang uncle nga palahubog kay terminal cancer ang sakit. Bahalag di siya maayo, kung di naging siya maayo ni Jesus, basta luwas ayang kala. Di nag-preach ako ng Word of God, ginamit lang yung bibig ko. Hindi tayo mapatawad pag hindi tayo marunong magpatawad ng ating kapwa. Maimpirno kita kaya di tayo mapatawad. Gusto kag langit, dapat mapatawad ka muna, ma-perfect ka muna. Pero, marunong ka rin magpatawad sa kaaway mo. Tuo man siya sa akong wali. Request na po siya. Igol, hangyoan yung pastor nga banan ko. Dalha ko ninyo sa Banga. Yung mga Davao, Banga, malayo yan. Banga, South Cotabato. Kay dito ba ako nagdugay puyo niya. Grabe ba ako kapalahubog niya dahil akong kaaway. Marami akong kaaway. Dinala namin yan. Sabi ni Brad Digol, Pastor, nag-request man ng sakiton. Isip ko, layo ng Banga. Pero dapat suportahan ko ito. Kaligtasan niya ito eh. This is a move toward His salvation. Kasi gusto niya nang i-clearing yung kanyang buhay eh. Siya pa, hindi ko siya suportahan. Sumama ako. Si Oscar ang nag-drive sa kanyang pick-up. Karating kami doon. Ginising yung madaling araw kami dumating, 2:00. Ginising yung mga tao doon na mga kalaban niya na minention niya. Pinaharap. Humingi siya ng tawad. Yung moment na yun, napaka-memorable moment na isang taong masama, lasinggo, nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran at nagpatawad din sa kanila.
At yung tao na yun was brought to the hospital kasi parang grabe na talaga. Dati, binansagan yun na yung lapad na junior na lapad, laging nakalagay dito sa bulsa niya. Kasi lasinggo nga. Pero doon sa hospital, nagluhod, sa last breath niya, Bible, ang niyakap niya. Hanggang nalagutan siya ng hininga. The Lord perfect him. Amen? Praise the Lord. Kasi yung nag-perform sa iyo, He will not leave you until the day of your death. He will make you perfect. Ganon. Si Ayan, ganon din. Sister Bunya, ganon din. Nung bumalik sila sa Panginoon, di na sila himiwalay, pinerfect sila ng Panginoon. Kaya-kayang habulin ng Diyos yan, na short period na lang, yung magnanakaw, hindi mo maalaala yun. The same day, tinapos siya. Pinerfect siya ng Diyos. Hindi pa siya pinerfect ng Diyos. Sabihin niya kaya, today, thou shalt be with me in paradise? Hindi. Pero pinerfect siya ng Diyos. Because, unang-una, katabi na niya si Jesus. Naniwala siya sa lahat ng sinabi ni Jesus. Samantalang yung isa, bakit hindi na perfect yun? Nag-despise eh. Ayaw magpakumbaba, ayaw magsisi. Ganun napaka-salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Basahin pa natin. Ngayon, kung ipiperfect tayo ng Diyos, may buhay pa tayong naiwan. Ano na lang gawin natin? Basa Hebrews 13:21. Praise the Lord. Make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Ayan. Make you perfect in every good work. For what purpose? For what direction? To do His will. Para gawin natin yung kalooban niya. Bakit? Yung sinabi dyan na the rest of our time, ibibigay namin sa inyo to do your will. Ayan na. Hindi kayo pinerfect ka ng Diyos, gagawa ka pa rin ng your own will. Pinerfect ka ng Diyos, gagawa ka pa rin ng will ng diablo. Hindi. Will ng Diyos na. Working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. So, doon na lang tayo sa good work at perfect will o will of God. Doon na tayo na napasok. Hindi na tayo maglabas dyan. Kaya every time saan tayo pupunta, anong gagawin natin? Lagi nating sabihin yung the Lord's Prayer. Sabihin natin, Our Father, or My Father which is in heaven, hallowed be your name. Holy be your name. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kahit nandito pa ako sa lupa, your will be done. If ever tanggapin mo ako sa langit, I will still do your will. Yan, laging will niya ang ating concern. Praise the Lord. Diyan tayo. Laging will ng ating Panginoong Diyos. Ay nako, sabihin ko po, pag yan ay ginawa mo, lalo kang imomold ng Diyos. Sabihin ng Diyos, ito ang hinahanap ko sa mga tao. Giving up everything. Yung inawit natin, all for Jesus. This ransom power para na sa inyo, Panginoon Diyos. Kasi tayo yung workmanship ng Diyos. Minsan, ang daming ino-auction ngayon sa Amerika. Auction. Painting of Van Gogh. Ayun yung mga sikat na mga painters, si Van Gogh, si Da Vinci, yung mga talagang pag mag-drawing yan sila, sabihin ko sa inyo, meron talagang dating. Ma-abstract man yan, ma-perspective man yan, ma-forest man yan, ma-tao man yan, ma-flower base man yan. Pag sila yung gumuhit, ay may impact talaga. Iba talaga yung mga tao, talented talaga. Ilang taon na yan? 17, 18, 19 centuries pa yan.
Pag yung painting nila na preserve, maybe nabili ng tao na mayaman noon, tapos gikip niya ng husto bago man lang siya mamatay, o kaya namatay na siya pero nagkabilin siya sa kanyang anak, itong painting na ito, ikaw na mag-auction nito. Magtaas. Parang real estate din yan eh. The longer tatanda, the more magtaas ang value. Kaya yung auction, painting ni Da Vinci, ni Van Gogh, ay sobrang mahal. Grabing mahal masyado yan. Hindi basta-basta yan. Bakit? Workmanship yan ng sikat na painter. Tayo, kaninong workmanship tayo? Sa langit, ang Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. Ephesians 2 verse 10. Praise the Lord. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained that we should walk in them. Yan. We are His workmanship. We are created of God, unique. There are how many billions of population today? Maybe 8 billion over. But there is no one person the same with his fellow. Wala. Even twins, kahit kambal, meron talagang difference. Because God made you, made me, made us unique. Tayo yung workmanship. Ano pa kaya kung gagawa ang Diyos ng perfection sa buhay natin because you believe Him, because you pray to God, Lord, perfect thou the things which concerneth me. Ay lalo na ipiperfect ka ng ating Panginoong Diyos. Paano ba yan gawin, Pastor Chit? Alam nyo, ang Diyos, siya yung pag 100% mo nilip up mo yung kaluluwa, yung katawan mo sa Diyos. Pag siya na yung mag-take over, siya na yung ng ownership sa iyo, mabalik ka, ma-reconciled ka sa Diyos, i-guide ka ng Diyos, i-lead ka ng Diyos, diktahan ka ng Diyos. Anong gawin mo? Basahin natin. Philippians 2:13. Praise the Lord. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Yan. Kailan ito mangyari? Pag binigay mo yung buong pagkatao mo sa Kanya. Sabihin mo, Lord, take over my life. Since this life has been took over by Satan, and thanks to God because you came into my life through your gospel. I hate sin and I hate Satan and I abhor Satan. Please, Lord, have mercy on me. Take over in my life. Ikaw nang mag-take over sa buhay ko. Ayun. Ang mangyayari niyan, God is working in you, both to will and to do His good pleasure. Siya na yung piloto sa buhay mo. Siya na yung mag-guide sa iyo. So, perfect God siya, mapiperfect ka rin. Amen? Praise the Lord. Now, what is our cooperation? What is our collaboration? Meron ba? Wala. Meron. Meron po, 100%. Praise the Lord. Hindi pwede wala tayong collaboration, wala tayong cooperation. Ano yung cooperation natin? Ano yung collaboration natin? Basahin natin. Ephesians 4:24. Praise the Lord. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Yan. See? Yes, God will work in you, both to will and to do His good pleasure. But you have the collaboration. You have the cooperation. What is our cooperation or collaboration? Tingnan mo yung natin, wardrobe ba yan? O kaya hangiran ng ating mga damit?
babae ka man o lalaki, meron kang hinahangir dyan ng mga damit. Di ba magpili ka? Anong isuot mo? Saan ba yung piliin ko? Saan ba yung isusuot ko? So, pag pinili mo yung isusuot mo, kunin mo. Put it on your body. Ganon din sa Diyos. Ang Diyos willing to perfect us, to work in us as His workmanship. But you have to cooperate. You have to decide and choose God. You have to decide and put on the new man. Isuot mo. Yan ang cooperation natin, and put on the new man, which after God is created, perfect, in righteousness and true holiness. Pag sinabing isuot mo yan, yan na yung gusto mong makita sa Diyos. Yan na yung gusto mong makita sa buong mundong ito. Kahit anong hila ng kadiliman, kasamaan, hindi ka magpapakita ng unholiness and unrighteousness. Yung true holiness and righteousness ang sinuot mo. Yan yung ginawa ni Joseph, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, mga well-known dito na mga anak ng Diyos. Sinuot niya talaga yan. Ganon din ang gagawin natin. So, what will be the so-called result? If you choose God to be put on, the perfect man, basahin natin what is the result. 2 Corinthians 5:17. Praise the Lord. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ayan. Born again. Yan ang born again. Minsan, may nag-chat sa akin, Pastor, please pray for my brother because of his sudden death, that his soul might rest in peace. He is asking me support of prayer for his brother for the sudden death. Sabi ko, uy, patay na pala ito. And yet you are being asked to pray for his eternal rest. Di sabi ko sa kanya, bro, is your brother, nung buhay pa siya, was he born again? Na born again ba siya? Sabi niya, nung nagtrabaho ito sa Saudi o sa Middle East, pumasok yan ng born again, pero nag-backslide siya. Ganun ba? Sabi ko, I hope and pray bago siya namatay, nakabalik siya sa Diyos. Hindi man sudden death nga eh. I hope bago siya namatay, nakabalik siya sa Diyos at nakahingi ng kapatawaran at nasakdal siya ng Diyos. Yun na lang ang sabihin ko sa iyo. But after namatay siya, wala na tayong gawin na makapagtulong sa kanya kahit anong prayer. Kasi patay na siya eh. Sabi niya sa akin, salamat po, praise the Lord. Pag mag-ask kayo ng favor sa mga pastors, yung buhay pa. Praise the Lord. Para makakilos pa tayo, maka-move pa tayo. Huwag yung patay na. Ayun na lang. I hope and pray na bago siya namatay, nasakdal muna siya ng Diyos. Ganon. Para ang gusto ko lang iparating sa kanya, if any cases sa buhay niya o sa pamilya niya, dapat buhay pa para may magawa pa tayo. Praise the Lord. So, kailangan bago na ang lahat. Yan ang result. Pag sinurrender mo yung buhay mo sa Diyos, you let God work in your life, then, bago na lahat. All things are passed away. Yung lahat ng dati nating gawa, di na yan makikita magpakailan paman. So, what is the cooperation or collaboration sa buhay natin?
because we are His workmanship and we need to cooperate. Praise the Lord. Alam mo yung mga paintings, it depends of what kind of paper or cloth dinodrawingan nila. Merong mga cloth na pag ginanon mo ng oil painting, mag-blot out siya. Meron ding mga papers, pag ginanon mo ng watercolor, mag-blot out. So meron talagang particular papers na ginagamit sa paintings na mag-cooperate yung cloth na yan. Na pag ganon mo ng any colors, kung ano yung gusto mong mag-cooperate. Kaya mapiperfect nila yung drawing nila with the cooperation of the quality of the paper or cloth na ginagamit nila. Ganon din sa buhay natin. Yes, God is willing to save us, to make us new creature. Pero hindi ka naman mag-cooperate. What is our cooperation? Isuot mo. Amen? Piliin mo to be godly. Piliin mo to be righteous, to be holy. Nandyan ang Diyos. He is making a new life for you. Suot mo lang. Last verse. Colossians 3:10. Praise the Lord. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. Isuot mo yung new man. Hindi kayo nakailang preaching ka na. Hanggang ngayon, nagsisigarilyo ka pa rin. Nakailang preaching na ngayon, tumatanggap ka pa rin ng baso na puno ng alak. Hindi kayo nakailang preaching ka na. Hindi mo pa rin hinubad yung dati mong damit na may mga bisyo, tumutuka pa rin ang mga tukso. Hindi. Ihubarin mo na yan. Suot mo yung new man. Ano yung new man? You are sheep or you are a lamp or tupa ka ng Diyos. So dapat yung pag sinuot mo yung bago na yan, nakikinig ka na sa Word of God at sumusunod ka na. Hinubad mo na yung dati mong anyo. Hindi na yung pwede makita. Nakailan ka ng preachings na narinig. Nakailang comment ka na dyan na praise the Lord, hallelujah, amen, nagaganon ka pa. Tapos wala kang cooperation. Hanggang ngayon, hindi ka pa tumutol-tol, pumupunta doon sa fold of God, kung saan pinapakain yung mga sheep. Wala ka. Tapos hanggang ngayon, hindi pa mo pa hinubad yung old nature mo, old man mo. Nandiyan pa rin. Vices, nandiyan pa rin. Naglalasing, nandiyan pa rin. Ungodly ka pa rin. Ay nako, mahirap yan. Pag wala tayong cooperation, kahit ligtasin tayo ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Kasi hindi ka nag-cooperate. Sige, sabihin natin, okay, we are 30,000 feet above sea level. Ano ibig sabihin yan? Nasa aeroplano ka o helicopter ka. Now, secure your parachute. Wear it. Suot mo na, secure mo yung parachute. So that the moment I ask you to jump, you jump. Ngayon, may isa doon na hindi nagsuot ng parachute. Sumali doon na magtalon. Pag talon niya, walang parachute, patay ka. Bakit? He didn't cooperate. Ang suot niya, yung paring suot niya na dati. Hindi yung binigay sa kanya na magbigay sa kanya ng safe landing. Di ba ganon? Sige ka basa Bible, sige ka pakinig, sige ka mag-commit ng praise the Lord, amen, hallelujah, to God be the glory. Tapos wala ka nag-cooperate. Hindi mo hinubad yung dati mong old man na yan. Ganon ka pa rin. May magkumusta sa'yo, ay pare, kumusta? Maugihapon. Walang pagbabago. Pare, kumusta? Session tayo mamaya. Bili tayo ng malamig na red horse o kaya grande. Nandoon ka pa rin sa table, inom ka pa rin. Tapos, utos ka pa rin na magbili ng sigalyo sa mga anak mo. O kaya ikaw mismo punta ka tindahan. Ayo, palit ko Philip Morris. Ayo, palit ko Marlboro. Wala. Walang cooperation.
That's useless. Pag talon mo, wala kang parachute na proper, tawag yan, gear, for you to land safely. Patay ka. Ganon. Pagdating ni Jesus, hindi ka mag-fly. Iwan ka dito. Pagdating sa first resurrection, kung malamang patay na ang sino sa atin dito, hindi ka ma-resurrect sa first resurrection. Because you didn't wear or wore, hindi mo nasuot. Nung buhay ka pa, yung new man. Praise the Lord. Dapat yan. So, we have the cooperation and the collaboration. And of course, it always starts in communication. I cry unto God. That is communication. I pray unto God. That is communication. Perfect thou the things which concerneth me. That is communication. But you need the cooperation and the collaboration. Anong cooperation? God said, since you have repented, turn away from your wicked ways. Since you turned already away from your wicked ways, put on the new man. Praise the Lord. Suot mo na yung bagong anyo. And He who is working in you will not leave you until the day of Christ. Hindi ka iwanan. Ipiperfect ka ng Diyos. Kaya ganun. Tayo ka blessed. So tayong lahat, huwag makalimot. Tatlo yan. Prayer, communication, cooperation, what He asks us to do, and collaboration. We have to put on the new man. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.